Hindi matatapos sa salita, maipakita nawa sa ating mga gawa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 1, verses 1 to 18, and I read it for you. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and without Him not one thing came into being. What has come into being in Him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him. He himself was not the light, but he came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came into being through him. Yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who receive him, who believe in his name, he gave power to become children of God, who were born not of blood, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, "This was he of whom I said, He who comes after me ranks ahead of me, because he was before me." From his fullness we have all received grace upon grace. The law indeed was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. It is God, the only Son, who is close to the Father's heart, who has made him known. Merry Christmas po. Opo, Pasko pa po. Hindi pa natatapos ang ating pagsasaya, ang ating pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak sa ating lahat, ang ating Panginoong Hesukristo. At matingkad nga pong narinig natin sa Ebanghelyong binasa natin na ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay nakipamayan sa atin. Ang salita ay hindi nanatiling salita kung hindi nag-alay ng buhay sa atin. Yan ang malinaw na proklamasyon ng Pasko. Sinabi nga sa pagbasa, "And the Word became flesh and lived among us, and we have seen His glory, the glory as of a Father's only Son, full of grace and truth." Ngayong araw na ito, tayo po'y pinapaalalahanan muli ng Diyos ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay hindi mananatiling salita lamang. Dapat itong isilang sa ating mga gawa. Makita nawa sa ating mga gawa, halimbawa na lamang kung papaano tayo makisalamuha sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga ordinaryo at mabababang tao. Kung papaano tayo magsalita sa harapan ng tao. Ang aking bang salita sa iba ay refleksyon ng aking salita sa panalangin sa Diyos sa tuwing ako'y nagdarasal. O ang aking pagdarasal ba ay nagiging pakitang tao na lamang. At pagkatapos magdasal, kung sino akong umaasta na para bang walang nangyari at nagbunga sa aking pagdarasal. Makita nawa ito sa ating mga gawa, kagaya ng pagtulong sa ating kapwa, sa mga maralita, sa mga nangangailangan sa buhay, sa mga pinabayaan ng lipunan, sa mga bata, sa mga may sakit. Makita nawa ang awa ng Diyos sa ating mga kamay, sa ating mga mata, sa ating mga bibig. Marinig nawa nila ang mabuting balita na si Jesus ay isinilang nga pagpapakita. Makita nawa si Jesus na isinilang sa buhay mo.
Hindi sana tayo maging Katoliko na sa loob lamang ng simbahan o sa tuwing nagdarasal lamang tayo, masasabing ako'y Kristiyano, ako'y Katoliko. Kung hindi, mas mahalaga, maisilang nawa sa ating mga gawa ang ating paniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, isinilang ka sa amin. Nakipamayan ka sa amin. Nakipamuhay ka. Alam mo ang mga nararanasan namin, ang nadarama namin, ang paghihirap namin. Nawang maging hamon ito sa amin upang isilang ang aming pananampalataya sa aming mga gawa. Maranasan din naming madama ang paghihirap ng iba, ang pagtangis ng iba, ang panaghoy ng mga nangangailangan. Kumilos nawa kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.